Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Nang marinig nila ang sinabi ni Manong Duming sa kanyang mga naranasan, panay naman ang pagdamdam nila sa hirap na dinaranas ng kanilang pinuno sa mundo ng mga engkanto. Ibig mong sabihin, Manong, ang mga diwatang gabay ni Macario ang nakipaglaban sa mga demonyong yon? Tanong ni Nuli kay Manong Duming. Tama ka, iho. Sila din ang naghatid sa akin pabalik sa mundo natin. Kung nagkataong hindi dumating ang mga diwata sa kalangitan, siguro wala na rin ako sa mga oras na ito. Sa mga natamo kong sugat sa katawan, kinakailangan pa ng 1 linggong pamamahinga bago ito makabawi. Kaya pwede nyo naman akong iiwan dito kung sa tingin nyo ay nahihirapan kayo sa lugar na ito. Wika ni Manong Duming na siyang kanilang ikinagulat. Bakit mo nasabi ang mga bagay na yon, Manong? Kayo ang aming pinuno na sinusunod. Hindi namin maatim na kayo ay mahirapan at pabayaan. Kaya naming mabuhay sa bundok na ito. Mabantayan lamang kayo at maalagaan. Wika ni Nuli. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Duming. Hindi ito nakakabuti sa kalagayan mo ngayon. Ipapaubayan nyo na sa amin ang aming responsibilidad bilang kanib ng inyong samahan. Wika naman ni Mang Carpio. Nang araw na yon, pinili ng ilang kasama ni Danilo na manguha ng mga kamuting kahoy upang gawin nilang umagahan. Nanguha rin sila noon ng mga ligaw na gabi doon sa bundok na yon upang may maiulam sila pagsapit ng gabi. Pagsapit ng tanghali, habang nagkukwentuhan silang kumakain ng kamuting kahoy, sinasabayan naman nila ito ng pagtagay ng matamis na tuba. Sa loob ng 1 linggo, halos ganun parati ang kanilang gawi. Minsan, mangangaso sila sa bundok na siyang pangunahin nilang pagkain. Napakarami kasing mga baboy ramo sa bundok na yon dahil hindi na ito naaabot ng mga tao sa bayan. Dahil sabi-sabing pugad nga ito ng mga aswang. Bukod kasi sa kwento din na yon, hindi rin basta-bastang naakyat ang bundok na yon dahil sa napakalayo nito. Hanggang sa dumating na sa puntong nagagawa ng maihakbang ni Manong Duming ang kanyang mga paa sa lupa. Tuluyan na ring naghilom ang mga sugat nito sa katawan na natamo nito sa digmaan. Sa tulong na rin ng mga langis na kanilang baon-baon. Pero nag-aalangan itong sumama sa kanila pabalik sa kanilang lugar. Manong, sumama na kayo sa amin sa paanan. Gaya ng dati, masaya pa rin sa lugar na yon. Kaya nating mabuhay ng matiwasay doon dahil may mga palaya naman tayo roon. At isa pa, dadalawin natin si Umar sa lugar na yon. Paniniguradong nagtampo na ito sa atin. Wika ni Nuli. Hindi ba ako naging pabigat sa mga kasama mo? Kung ako ang tatanungin, wala namang problema sa akin. Tapos naman rin ang ating misyon sa mundo ng mga engkanto. O sige, sasama na ako sa inyo. Pangiting wika ni Manong Duming. Ako naman, Kanuli. Pinunong Duming. Saglit lang ako sa lugar na ito dahil may pamilya din ako sa Tunggaw eh. Sa pagbalik ko sa lugar namin, magiging masaya ang pangkat natin dahil sa mabuting balitang dala-dala ko. Wika din naman ni Tonyo na siyang kaagad
sinang-ayunan ng kanilang pangkat. Bago pa man sila umalis sa kubo ni Manong Duming, nagawa pa nilang mag-inuma ng tuba. Kaya habang nakasakay sila sa mga kabayo pababa, medyo hilong-hilo pa sila. Pagdating nila sa baryo, nakaabang na sila Guyo at ang iba nilang kasama sa kanilang tambayan. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Nuling. Buhay pa ang ermitanyo. Kaya napayakap sila dito nang makita nila ito. Nang araw na yon, nagdiwang sila alang-alang sa muling pagkabuo ng kanilang samahan. Pero hindi nila inaasahan ng pagsapit ng gabi. Hindi inaasahan nila Manong Duming na may kakaibang nangyari sa pamilya nitong si Nuli pala. Ayon sa mga tauhan ni Nuli, na may sakit umano ang kanyang ina magmula nung may bumisita sa kanilang bahay na isang babae. Kaya kinaumagahan mismo, agad-agad itong pinuntahan ng kanilang pangkat. Nang makarating na sila sa bahay ng ama niya, agad-agad namang tinanong ni Nuli ang kanyang ama. "Itay, nasaan ho si Inay?" tanong ni Nuli dito. Nang marinig nito ang kanyang tanong, agad-agad naman sila nitong sinamahan sa may silid ng kanyang ina. "Pasensya ka na, anak, dahil hindi ko nabantayan ng mabuti ang inay mo. Pang-apat na araw na itong may dinaramdam na sakit dahil sa wala kayo dito sa ating baryo. Kaya humanap na lang ako ng mga albularyo sa karatig lugar." Nanlulumong sagot naman ng ama niya. Pagkarinig nito ni Nuli, agad-agad nilang binuksan ang pinto upang matingnan ang kalagayan nito. Habang naglalakad sila papalapit sa silid, tila ba lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila na ginagamot ng 3 albularyo ang kanyang ina. Pagsipat nila dito, agad naman nila itong nilapitan. At ang pagtanong dito sa mga kaganapan ng kanilang lugar. Ayon sa albularyong nakausap ni Nuli, na gumamot sa kanyang ina, binarang umano ang kanyang ina ng isang taong hindi pa nila nakilala. Sinabihan naman sila nitong huwag mag-alala, subalit kitang-kita niya na nasa panganib ang kanyang ina. "Mga Ginoo, mas mainam siguro na kami na ang magpapagaling sa kanya. Makakaalis na ho kayo. Salamat sa inyong tulong," wika ni Nuli sa mga albularyo. Nang marinig naman ito ng 3 matanda, dahan-dahan naman itong lumabas at nakikamay sa kanila. Sa pagkawala ng mga ito sa kinaroroonan ni Nuli, nilapitan naman niya ang kanyang ina. Habang patuloy nitong pinakiramdaman ang buong katawan ng kanyang ina, pakiramdam ni Manong Duming, may mga insektong gumagapang sa sistema ng kanyang ina. Agad naman niya itong ipinagbigay alam sa ama ni Nuli. At matapos nila itong sabihin, hindi naman ito mapakali. Dahil sa labis, nagalit nitong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Inilahad naman ni Nuli sa kanyang ama kung sino ang mga nilalang na may kagagawan sa mga ganong kaganapan. Habang patuloy na ginagamot nila ni Mang Carpio at Manong Duming ang kanyang ina, kahit papano napanatag naman sila Nuli at ng kanyang ama. Dahil napakalaki ng kanilang tiwala kay Manong Duming at Mang Carpio.
Bukod kasi sa eksperto sa pagbalik ng barang si Manong Duming, napakalalim na rin ang karanasan nito sa mga pangontra pagdating sa ganong kakayahan. Ayon pa kay Nuli, na sa lahat ng mga manggagamot na kanyang nakilala, tanging ang kanyang maestro lamang ang may kakayahan na magpalaya sa katawan ng isang nilalang na kahit na anong uri ng barang. Habang patuloy nilang pinagmasdan ang dalawang ermitanyo, napagpasyahan naman niya noong tawagin ang dalupahaw upang ipahanap ang mga demonyo na may kagagawan ng mga bagay na yun sa kanyang ina. Nuli, Danilo, sabihan mo lang kami kung nahanap niyo na ang mga mambabarang na ito. Walang awang paglilitis ang ipakita ko sa mga demonyong ito sa oras na magkaharap ang aming mga landas. Sisiguraduhin lang nilang iiwasan nila ako sapagkat alam nila ang parusang aking ipapataw sa lahat ng kanilang angkan. Wika ni Manong Duming. Dahil sa awa nito sa asawa ng matalik niyang kaibigan na mismong ama ni Nuli. Sige Manong, kapag natuntunan namin ang kanyang kinaroroonan, kayo ang una kong bibigyan ng abiso. Alam mo Manong, ngayon lang ito nangyari sa ina ko. Paniniguradong nasa malayo ang bumiktima nito dahil sa basta-bastang itong namiktima sa ating lugar. Sagot naman ni Nuli sa ermitanyo. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala ng masipat nila ang paglapit ng ama ni Nuli. Luisito, maayos na ang kalagayan ng asawa mo. Sa ngayon, kinakailangan kong bibigyan siya ng karampot na gamot dahil natatakot akong baka hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Mas mainam sigurong bigyan muna natin siya ng panahon na makapagpahinga upang mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil malakas ang pangangatawa ng asawa mo. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ng ama ni Nuli ang sinabi nito, walang sawa namang nagpapasalamat siya sa kanyang kaibigan. Matapos nilang mag-usap, bumalik na sila sa balkonahe ng bahay ng ama ni Nuli. Salamat naman tay dahil kahit papano inilagaan nyo si inay. Sabihan nyo lang kami kung may mararamdaman kayong kakaiba sa paligid. Wika niya sa mga ito. Sagot naman ng ama niya, meron daw nagpakilala sa kanya na isang babae na kaibigan umano ng kanyang ina. Dumalaw ito sa kanilang bahay. Kinabukasan nung pumunta ang pangkat ni Nuli sa bundok ng Lagtok. Siyempre, kahit hindi nila kilala yon, wala siyang nagawa kundi ito'y papasukin, alang-alang sa pinapakita nilang respeto sa kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap ng ama ni Nuli ng nasabing babae, doon na nakaramdam ng kakaiba ang ama niya. Napapansin kasi niyang panakanaka na ang pagsimoy ng malamig na hangin sa paligid na merong dala-dalang mabigat na pakiramdam. Nang mapansin niyang ilang oras na itong hindi lumalabas, puwersahan na nitong binuksan ang pintuan ang ama niya upang makita ang kasalukuyang kaganapan. Subalit nang makita niya ang bisitang babae nito, bigla naman yung tumalon sa bintana ng walang pagdadalawang isip. Hindi na ito nagawang habulin ng ama ni Nuli dahil sa napakabilis ng pagtakbo nito sa talahiban malapit sa palayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, madalas na silang nakakita ng mga taong naglalakad
sa labas ng kanilang bakuran na para bang meron itong pinagmamasdang tao. Napapansin din noon ng ama ni Nuli na kapag dumaan ang mga ito, sumasakit ang katawan ng ina niya nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad silang kumuha ng mga albularyo dahil wala nga doon sila Nuli ng mga araw na yon upang ipatingin ang kalagayan nito. Nang malaman ng ama niya na nabarang ang kanyang ina, doon na sila labis na kinabahan sa kanilang mga nalaman. Alam kasi nila noon sa kanilang mga sarili na ikakalungkot ng maigi ni Nuli ang masamang mangyari sa kanyang ina. Nang marinig nila ang naging salaysay ng kanyang ama, doon nila nalaman ang mga pinagmulan. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, naging masaya naman ang lahat. Labis-labis ang pasasalamat noon ng ama niya kay Manong Duming dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Sa pagsapit ng tanghali, nagtipon-tipon ang lahat na kanilang kasama sa kanilang tambayan nila. Habang gumagawa ng pananghalian ang mga kasama ni Nuli, panay naman ang usapan nila Manong Duming sa lahat ng kanilang pangkat. Itong si Nuli noon, sinipat-sipat niya na muna ang mga panabong niya dahil matagal na rin niya itong hindi nahahablos. Habang himas-himas niya ang mga manok niya, nasipat niyang lumapit sa kanya itong si Tonyo at ang dalawa nitong kasama. "Kanuli, magpapaalam na kami sa inyo. Babalik na kami sa Tunggaw. Pasensya't na hindi kami nakapagtagal pa rito. Alam niyo naman, masyadong matagal rin kami dito sa lugar mo. Naghihintay sa amin ang aming mga pamilya eh. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin naman tayo kung sakaling may magaganap na mga misyon ni Ermitanyong Duming. Nagpaalam na kami kay Pinunong Duming. Uwi ka sa kanya ni Tonyo." "Hindi ka na ba talaga napipigilan, Tonyo? Kung ganon, walang problema sa amin. Basta kung may libre kang oras, dumalaw ka naman dito. Sige, mag-ingat kayo sa daan." Sagot naman itong si Nuli na siyang pinasalamatan ng lubos ng kanyang matalik na kaibigan. Pag-alis nila Tonyo, nakangiti naman ang mga ito habang kumakaway-kaway sa kanilang pangkat. Mag-ingat kayo, Tonyo, ha? Sipatin nyo ng maigi ang daan. Baka bigla na lang kayong madapo sa mundo ng mga engkanto. Pabirong wika ni Manong Duming sa tatlong papaalis. "Huwag naman ho, Manong. Mahirap na kung makapasok sa lugar na yon. Sige ho, aalis na kami." Sagot naman ni Tonyo, sabay bugaw ng kabayo nitong sinasakyan. Habang naghintay sila sa oras ng pagbalik ng Dalupaho, bigla namang naiba ang kanilang usapan. Nang dumating sila Guyo, galing sa baryo. Ang dalang balita nito ay ang magaganap na pasabong sa kanilang bayan. Habang nagtipon-tipon sila kasi, lumapit sila Guyo at Ambong. "Kanuli, may balita sana kaming isasangguni sa inyo." "Ano yun, par?" "Ambong," sagot ni Nuli. Si Mang Persing kasi, yung may farm ng mga manok panabong sa kabilang baryo. Inananyayaan tayo na sumali sa paligsahan sa pamamagitan ng paglaban ng mga manok panabong. Ayon kay Guyo, ang nagngangalang Persing ay isa ding sabungero na may malapad din na manukan. At sumasali ito sa palaro na yon at pinili nitong makipag-isa sa grupo nila Nuli dahil sa kanilang baryo
ay maraming sasali din sa palaro na yon. Ang nagpapasimuno sa nasabing palaro ay ang pinunong bayan ng kanilang lugar upang makilala din ng mga taong bayan kung sino-sino ang dadalo sa nasabing palaro na yon. Totoo ba yan, par? Kung ganoon, pagkakataon na natin tong makasali. Teka nga, saang lugar ba yan magaganap? Sa kuwan, par? Sa may Santo Cristo daw? Sagot nito. Nang marinig ni Noli ang sinabi ng kaibigan niya, bigla naman siyang natigilan dahil ang lugar na yon ay ang tinitirhan ng kaibigan niyang si Omar. Manong Duming, sa tingin mo, napagaling niyo na si inay? Kasi kung hindi pa, hindi na muna kami aalis. Tanong niya kay Manong Duming. Oo, iho. Napagaling na namin siya. Kaya lang, hindi pa natin nahanap ang bumarang dito. Pero wag kang mag-alala. Binigyan na namin ito ng mga pangontra. Kaya kahit buhay pa man ang mambabarang na yon, hindi ito basta-bastang makalapit sa kanya. Pwede namang ipagbaliban na muna natin ang pagtugis sa demonyong yon. Huwag mong sayangin, iho, ang pagkakataon na yan. Malay mo, magpapanala kayo at makilala ang manukan mo sa ibang lugar. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig nila ang sinabi nito, napaisip naman itong si Noli. Dahil matagal ring bumagsak ang kanyang manukan, magmula nung inatake sila ng mga kalaban nila. Kaya nung mismong araw, naghanda sila ng mga manok panabong para dalhin sa lugar ng Santo Cristo. Dahil sasali sila Guyo, Danilo maging sila Lando. Dahil may sariling mga panabong din ang mga kaibigan niya sa kanyang manukan, kaya walang problema sa kanila ang mga panabong na kanilang kukunin. Kinabukasan, naglakbay na nga ang kanilang pangkat patungo sa baryo ni Mang Persing. Pagdating nila doon, naabutan naman nilang naghanda rin ng mga panabong ang taong yon. Mang Persing, saang lugar nga ba tayo tutungo ngayon? Tanong ni Noli dito. Ayan ba? Sa bayan ng Santo Cristo, iho. Inimbita kita dahil gusto kong tayo ang magkakaisa sa lugar. Ang totoo kasi niyan, maraming sasali sa lugar na yon. Malay natin, kapag nagpapanalo tayo, ang lugar naman natin ang kilalanin ng mga sabungero, hindi ba? Sagot naman ni Mang Persing. Makalipas lamang ang mga minuto, naglakbay na nga sila pababa ng bayan. Kasama noon nila sila Manong Duming at si Mang Carpio dahil sa gusto din itong makita ang palarong yon. Pagdating nila sa lugar, napakaraming tao sa bayan na yon na dumalo sa nasabing lugar. Doon nakita nila Noli ang napakagagandang mga manok na mga panabong sa lugar na yon. Noli, malayong malayo ang mga panabong nating dala-dala kumpara sa mga yan. Wika ni Danilo sa kanya. Hayaan mo lang, Danilo. Kung hindi kasi nawala ang mga lahing galing kay Omar, siguro magandang lahi ang dala-dala natin. Pero susubukan pa rin natin. Sagot naman ni Noli, sabay balik ng kanyang tingin sa mga dayong may dalang mga manok. Nang magsimula na ang mga sultada, doon nakita nila Noli ang napakalulupit ng galawan ng mga panlaban nitong mga manok. Bukod sa marami,
Klase-klase din ang mga nakikita nilang magagandang lahi ng mga tandang. Habang aliw na aliw sa panonood sila Manong Duming, sinabayan naman nila ito ng pagtagay ng tuba na siyang kanilang nakagawian. Hanggang sa dumating na sa puntong ang baryo na nila Nuli ang susunod na lalaban. Kaya napatayo noon sila Mang Carpio upang masilayan ang laban ng mga kasama nila. Par, Mang Persing, kayo na ho ang susunod na lalaban. Abiso ni Nuli dito. Kaya kaagad pinatadian ng mga bulang ang mga manok nito para ihanda na sa laban. Habang nakatingin si Nuli sa taong nagsasalita na mismong nangungulo sa pasabong, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya doon si Mang Mundo na ama ni Omar na kanyang kaibigan. Gusto man niya itong lapitan pero nahihiya siya. Sinipat-sipat din niya ang buong paligid sa pag-asang naroon din sila Omar. At makalipas ang mga minuto, sila Mang Persing na nga ang lalaban. Kaya kaagad itong pumagitna ng sabungan kung saan magharap ang mga panlaban nilang dala. Pagbitaw ng mga manok sa lupa, agad-agad naman itong nagsalpukan. Kitang-kita nila Nuli ang pangingibabaw ng pambato ni Mang Persing sa laban na yon. Kaya panay ang pagsisigaw nito dahil sa pinakitang galaw ng kanyang panabong. Pero makalipas lang ang ilang banggaan ng mga ito, napansin nilang biglang nabaliktad ang laban na yon. Bigla na lang kasi itong gumiwang-giwang at nangisay din. Ang manok pala ni Mang Persing ang napuruhan, kaya ganon ang sinapit nito sa labanan. Mang Persing, okay lang yan. May susunod pa naman eh. Wika ni Guyo sa kanilang kasama. Hanggang sa kinuha na ni Mang Persing ang pangalawa niyang pambato. Pero maging ang pangalawa nitong pambato, hindi umubra sa mga manok ng kalaban niya. Dahil sa walang ni isa sa mga manok ni Mang Persing ang lumusot sa apat nitong dala, kaya idiniklarang talo na ito at hindi na makakasali. Ang kalaban naman ni Mang Persing, dahil sa nanalo ito, mananatili ito sa ruweda at mag-aantay ito kung sino ang susunod na lumaban sa kanilang baryo. Dahil sa mga nangyari, itinuring ng mga sabungero sa lugar na mahihina ang mga manok sa lugar nila Nuli. Dahil sa apat na panlaban ng panig nila, walang ni isa ang nakalusot. Mang Persing, wala tayong magagawa dahil tadhana ang nagdadala sa atin. Pero hindi pa naman huli ang lahat eh. Lalaban pa kami. Wika ni Nuli sa kanya upang mabawi ang matinding kalungkutan nito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi sumasandal sa galing ng mga panabong ang kanilang naging kalaban, kundi may mga karga ito bago sumali sa palarong yon. Maya-maya pa, habang nag-uusap-usap ang kanilang pangkat, may lumapit sa kanila na mga kalalakihan na sa tingin nila taga-lugar yon. Halatang mga bangag sa droga. Nang makalapit na ito sa kanila, hindi naman nila inaasahan na magsasabi ito ng masama sa kanilang pangkat. Uy, nandito pala kayo ah. Di ba kayo yung tagal-tagal? Yung kinikilala ko no na may mabagsik na lahi ng mga panabo. Tama ba mga kasama? Oo, dati yun. Hindi na ngayon.
Dahil laos na sila. Kaya pala. Naubos ang ating mga pamusta dahil sa kanila. Sa kanila tayo pumusta eh. Akala naman natin may maibubuga. Alis na nga tayo. Wika nito sabay tawa sa kanilang harapan. Dahil sa mga sinabi ng kalalakihan, napatayo noon si Danilo. Pero biglang sumipol noon ang ermitanyo na nagpapahiwatig na wag silang gagawa ng gulo sa lugar. Maya-maya pa, dito na umalma ang kanilang pangkat. Kilala niyo ba ang grupong yon? Wika ni Noli sa mga kasama niya. Hindi pare, hayaan na natin yun. Mga walang magawa sa buhay yon. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Makalipas ang mga minuto, dumating na nga sa puntong si Danilo na ang susunod na lalaban. Ang makakalaban pala nitong si Danilo ay ang grupo ng nakalaban ni Mang Pirsing. Nang makapasok na sila Noli at Danilo sa ruweda, bigla silang natigilan nang makarinig sila ng malakas na pagpito ng kamay at tinatawag ang kanilang mga pangalan. Nagsigaw ito at nanggagaling ito sa kabilang bahagi ng sabungan. Inilibot nila Noli kung sino ang taong yon ang kanilang mga paningin. Maya-maya pa, nakita niya si Omar na kumakaway-kaway sa kanya habang panay ang tawag nito sa kanila. Nakangiti ito na para bang napakasaya nito. Nang makita nila ito nila Noli, kumaway lang din naman sila at ngumiti. Dahil sa nasa loob sila ng ruweda, hindi nila ito magawang malapitan. Kaagad nang pumesto si Danilo para ibitaw ang kanyang manok. Hindi basta-basta ang makakalaban nila dahil grupo ito ng kalaban ni Mang Pirsing. Danilo, pananatilihing handa ka dahil may mutyang gabay ang kalaban natin. Hindi basta-basta ang laban na ito. Bulong ni Noli rito. Walang problema ka, Noli. Nakahanda na ang mga pangontra para dito. Sagot naman ni Danilo. Kaya pagbitaw ng kanyang manok, agad-agad naman itong sinunggaban ng kalaban. Pero laking gulat nila dahil unang salpukan pa lang, tumilapon kaagad yung kalabang tandang sa dingding ng ruweda. Dahil sa mga kaganapan, nagsimula ng mag-ingay ang panig ng baryo nila Noli. Habang nagsalpukan ang mga panlaban, kitang-kita nila ang pagiging lamang ng manok ni Danilo sa labanan. Maya-maya pa, habang patuloy itong inatake ng pambato ni Danilo, kitang-kita nila ang pagtagos ng tari ng pambato ni Danilo sa liig ng kalaban. Pero kahit gano'n na ang tinamo nitong sugat, nakapagtatakang nakakaya pa rin itong gumanti sa pambato ni Danilo. Dahil sa mga nangyari, napakunot ang mukha ng kalaban dahil alam nitong matatalo sila. Walang habas pa rin itong sinunggaban ng kanilang manok hanggang sa umabot na sa puntong napadapa na lang ito sa lupa ng mga oras na yon. Kaya idiniklarang panalo na itong si Danilo. Hanggang sa masundan ito ng 3 pa sa mga pambato ng kalaban ni Mang Pirsing. At sa lumipas na mga oras, 4 sa mga manok nila Danilo ang nanalo lahat. Si Omar naman noon, nasipat nilang lumapit na ito sa grupo nila Noli kung saan sila manong duming.